ganda po ng araw ngayon. Today is Sunday. And I would like to answer the question. May isa kasing kaibigan na nagtanong kung paano ba bumangon ulit sa pagkakadapa, or paano ba solusyonan lahat ng problema, or paano ba mag-handle ng isang problema. So, i-base ko na lang po sa sarili kong experience. So, I am a single mom. Masyadong mahirap na maging single mom, lalo na at the age of 19. So, ang daming nangyaring judgments, sobrang sakit ng mga insulto, and yung tingin sa'yo ng mga tao, sobrang liit, sobrang baboy. So, and at that age, sobrang hirap din para sa isang batang ina na palakihin yung kanyang anak, and knowing na wala ng magulang or my parents never hindi na, parang ayaw na nila akong pagkatiwalaan, ayaw nila akong pag-aralin. So I just take it as a challenge, no? Somehow it's my mistake. First thing that you should do is accept that you're not perfect. You accept na tao ka lang, pwede kang magkamali. And after the acceptance, lagay mo sa isip mo na all things are just temporary. All problems are temporary. So meron talagang solusyon yan. Third, never ever lose hope and always have faith on our Lord Jesus Christ. Kasi hindi ka niya ilalagay sa isang sitwasyon na hindi mo kaya. So ang ginawa ko, I prayed. Nagtiwala lang ako ulit. Pinatawad ko muna yung sarili ko, kasi hindi ka raw patatawarin ng mga taong nasaktan mo kung una, hindi mo papatawarin yung sarili mo. So first, forgive yourself. Second, pray. Ask for forgiveness to our Lord Jesus Christ. Third, you ask for His guidance and an opportunity na pwedeng makatulong sa'yo. No, may nag-text. No, para mabago mo yung sitwasyon mo, and that opportunity the opportunity na binigay sa akin ni Lord is the network marketing. So, mahirap sa umpisa, mahirap lapitan ng mga kaibigan na iba yung tingin sa'yo. So, first, ang unang mga taong nilapitan ko yung mga hindi ko kilala. So, yung mga kakilala ng kilala ko. And then, nagsikap ako, ginamit ko yung produkto ng kumpanya. And sabi nga nila, when you keep on doing things over and over and over again, na hindi ka napapagod, the end of that, talagang may mangyayari. So, after a year siguro and a half, or let's say 2 years na lang, luckily, no, na nabiyayaan tayo ng Panginoong Diyos ng sasakyan, nabigyan niya tayo ng magandang income dahil na rin sa tiwalang ibinigay ng mga tao. And of course, nakita nila sa akin na hindi porket nagkamali ako, or hindi porket nadapa ako, hanggang doon na lang ako. Pinakita ko sa kanila na it's not yet too late, no, na mag-boom or mag-bloom ka in kung saan man yung focus mo, saan man yung passion mo. So that's it. Siguro one more thing, sometimes kasi yung problema, we thought, no, sometimes akala natin problema talaga, but for me, I handle problems as blessing in disguise. Sometimes kasi, no, yung Panginoon, nakukulangan pa, or nakikita niya na hindi mo pa binagawa yung best mo. Kasi minsan, pag medyo mahinahon yung pagkakasabi sa'yo, okay lang, no? Parang, okay, pwedeng mong sundin, pwedeng hindi. Pero pag masakit na, pag may insulto na, dun ka na mo-motivate. Kasi ang unang papasok sa isip mo, I prove that person wrong.
mali siya. Dapat papatunayan ko sa kanya. So, whatever it is na nangyayari sa buhay mo ngayon, tandaan mo, temporary lang yan. That is a blessing in disguise. Baka kasi yan yung magpupush sa'yo para magawa mo yung best mo at makuha mo yung lahat ng goals mo in your life. So, that's it. God bless everyone. Sana, I hope, may natulong ako at may na-advise akong mabuti para sa inyo. Good morning!